Gabi, Admar at saka Jade. Good Op to see you again. Opo, ma'am, actually nitong mga nakalipas natin ng mga interview na pag-uusapan pa natin ito at ngayon, ito na nga. Mismo ang World Bank ang nagsabi na nasa upper middle income na raw ang ating bansa. Ano po ang masasabi niyo po rito? Ampaw yan. Alam mo ba ibig sabihin ng ampaw? Di ba yung labas parang malaki pero yung sa loob maliit? Kasi yung measurement nila, gross national income divided by the population. So, ganun lang kasimple ang kanilang analysis. So, hindi nila hinihimay talaga yung ibig sabihin niya, no? Kasi ang nangyayari ngayon, hindi inclusive yung growth ng Philippines. Kaya nga 2.8% lang yung GDP growth. Kasi wala kang investments, wala kang infrastructure. So ibig sabihin niyan mataas ang unemployment mo, no? Kasi ano nga mga 4.2 ba 'yun percent. So mga 2.4 million ang walang trabaho tapos ang underemployed ay 15%, napakalaki. So mga 8 million 'yan, no? So ibig sabihin mas maraming naghihirap ngayon. So paano mo masasabi na talagang nasa upper middle income kung mas marami ang mababa ang sweldo? Okay. Kasi pag sinabing underemployed, hindi 8 hours ang trabaho mo, ibig sabihin lower than minimum wage ang kinikita mo. Yung level ng underemployment ngayon ay halos pandemic level na yan eh. Yung ganun. Ganun karami yung contractuals ngayon. So, parang kaya sinasabi kong ampaw kasi maski sabihin nila upper middle income, yung gap between the rich and the poor napakalawak na ngayon. Kasi nagkakaroon ng concentration of wealth dun sa mga mayayaman. Dahil nga, di ba, kasi nagkaroon ng malawakang korupsyon o katiwalian. So yung pera na dapat gagastusin para sa pagbibigay ng trabaho ng gobyerno, napunta lang sa mga kawatan. Kaya ganun, nagkaroon ng gap, lumalawak yung gap between the rich and the poor. Maraming naging bilyonaryo dahil dyan sa mga ghost projects. Tapos marami naman ang naghirap kasi nawalan ng trabaho. Yun yung kaya ko sinasabing ampaw. Opo, kumbaga pag narinig ba ito ni Juan de la Cruz, siya ba ay dapat matuwa or tawagin nating same as useless pa rin? Kasi kung tumataas man yung kita, napakataas din naman yung bilihin. Parang same pa rin. Hindi naman tumataas ang kita. Well, sabihin mo na tumaas ang minimum wage, no, from 695 to 780. Pero ang halaga ng piso ngayon is only 73 centavos kasi mataas ang inflation. So maski tumaas ang sweldo, yung nabibili mo worth 500 something lang, 'di ba? Kasi 73% lang nung 780 ba 'yon, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Mas mababa pa sa mga probinsya. So, malalaman mo kung ano kasi marami pang hindi nakakaramdam nung ano nung sinasabi ng World Bank. Kaya sabi ko ampaw kasi kung kumakalampa yung sikmura mo, paano mo masasabing upper middle income ka na? So, yun, isa pa nung naglabas ang SWS ng survey nung March 2026, 52% of families, Filipino families, are rating themselves as poor. Baga self-rated poverty yan eh. So, kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Yun. So, ilang milyong pamilya yan? 14.6 million families thereabouts, no? So, napakalaking ano niya. So, more than half ng ating mga pamilya, population ng mga pamilya ng Pilipinas, ay kino-consider nila ang sarili nila as being poor. Mahirap sila. So, paano mo masasabi na matutuwa ka dun sa sinabi ng World Bank? Maganda siya pakinggan, pero pag tinignan mo talaga, pag hinimay mo talaga yung sitwasyon, hindi ganun yung nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino. Opo. Basahin ko lang yung parte ng binanggit sa speech or sa pahayag ni
Marcos Jr. Sabi niya rito, after nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies we have pursued over the past 4 years have been effective. Para bang sa tingin niyo ba parang kiniklaim niya na dahil sa kanya kaya nangyari ito? Budol yun kay maniwala kasi yung economic growth nga natin, 2.8% na lang ng first quarter. December last year, it was 3%. How can he claim that his economy is doing better when the economy is slowing further, no? So, from 4.4%, from 4% in the previous years, 2.8% na lang ngayon. Dapat nga kung maunlad ang economy, kung maunlad ang kanyang polisiya, dapat ngayon 6% ang growth natin. Diba? Oo nga po. Kasi mababa yung base last year eh. Opo. Wala kang foreign investments, wala kang masyadong foreign direct investments, wala kang masyadong, even, marami nagsasarang mga stores dito. So pag nagsara sila, ibig sabihin, dadagdag yun sa unemployment. Opo. Kaya brutal yung sinasabi niya, huwag kayong maniniwala dun, hindi yun totoo. Opo. So, kung ang ekonomiya natin, halimbawa, dito sa kasalukuyan, 2.8 yung pinaka-last natin po, no? Tapos yung ating inflation, nasa almost 7. Ito po ba ay senyales na naghihingalo or pangit ang ating ekonomiya? Actually, ang tawag dyan, stagflation, kasi mababa yung economic growth mo, tapos mataas ang inflation, kaya stagflation, kasi parang stagnant yung economy, no? So, baka lumala pa yan ng second quarter kasi nagkaroon nga ng oil crisis starting late March. So, naramdaman yan talaga ngayong second quarter, yung effect ng inflation. So, malamang, pati yung unemployment, tataas lalo. Ganyan. So, ewan ko nga kung saan niya kinukuha yung lakas ng loob niya para sabihin na ganyan. Kasi napakabaligtad dun sa katotohanan yung mga kiniklaim ng ating presidente ngayon. Pero nabanggit din kanina sa balita bago namin kayo nakapanayam na 2020 pa dapat, no? Panahon pa ni FPRRD, nakuha na dapat natin yung upper middle income kung hindi lang nagkaroon yata ng pandemya bilang kabahagi ng dating administrasyon. Kayo po ba naniniwala dito na baka mas mataas pa nga yung ating antas na sa kasalukuyan kung naipagpatuloy pa, Ma'am Cora? Actually, hindi naman sa akin importante yung ranking ng World Bank. Kasi tingnan mo sabi nila, upper middle income, ang threshold nila ay 4,636. So ngayon, ang ating GNI per capita is 4,850. Pag times 61 mo yan, so lumalabas less than 300,000 pesos per annum yan. So yung threshold nila napakababa, parang daily wage lang yan eh. Of course, that's per capita. So kung if you're family of 4, times 4 mo yun, so mga 1.2 million. But anyway, nung previous years, mas dama mo yung wealth ng bansa kasi mas maraming may trabaho, tsaka yung inflation nun mababa. Talagang lumala na lang nung pandemya. Pero before that, ang ganda ng mga numero eh. Ang ganda ng economy. Tapos pagkatapos nung pandemic, 2021, yung GDP growth natin was 5.7%. Tapos nung 2022, 7.6%. So dinala yan ng investments kasi yung investments ng 2021, 20%. At investments ng 2022 ay 13.7%. So double digit. This year, negative 3.3 ang investments mo. So hindi mo talaga alam kung saan kinukuha ni presidente ngayon yung mga sinasabi niya kasi hindi suportado ng mga numero. Opo, Ma'am Cora, si Jade Boy ito. Magandang gabi po. Kung sakali